ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. ASEC, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Ka Jerry, Ka Tunying. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Apo, meron po ba tayong benting bigas kahit na ganitong maulan? Marami tayong benteng bigas, Ka Jerry. In fact, kahapon ay nasa Bohol yung ating mga kasamahan para naman doon sa launching din itong 20 pesos na bigas dito sa parte ng Bohol naman. Parami ang mga pwede nang bumili niya. Nung una ay sa mga seniors, PWDs, Yan, single parent, tapos mga 4-piece beneficiaries, tapos nadagdag ang mga minimum wage earners, tapos mga farmers, mga magsasaka, mangingisda. mga teacher, yung mga teacher, kailan na madadagdag, ASEC? Unahin muna natin, Ka Tunying, ngayong September 16, yung mga drivers naman, jeepney at tricycle drivers. Okay. At ilo-launch natin yan dito sa may Nabotas, mga 4,000 na mga yung nakalista sa DOTR at saka LTFRB. Pagkatapos, isusunod naman natin yung mga public school teachers. Jeepney and tricycle drivers. Yes po. Yung pedicab, Pedicab. driver. Tingnan natin yan. Nakikipag-ugnayan tayo sa DOTR para doon sa mga listahan kagaya ng pakikipag-ugnayan natin sa DOLE para naman doon sa minimum wage earners. Kasi outside na ito ng domain ng DA. Teka mo muna, may listahan. So kapag wala ka sa listahan, hindi ka makakabili? May listahan na binibigay sa amin, kagaya nung nakita namin sa Nabotas. Kasi mga TODA members para mas madali. Yes, Yung para mga- madali ang monitoring. Tsaka yung mga Jeepney Operators and Drivers Association, tsaka yung mga TODA para naman sa tricycle. Pero yung supply, ASEC, marami bang supply na baka naman announce ng benteng bigas, dagdag tayo ng dagdag na pwedeng makabili, baka naman wala nang mabili. Marami tayong supply, Ka Jerry. In fact, yung inventaryo ngayon ng NFA ay nasa 450,000 metric tons. At tumbas yan sa mahigit na 9 million bags. In fact, magkakaroon nga tayo ng subasta ngayong October ng 60,000 metric tons. Dahil alam natin, pasok din na ng anihan para lalo mas ma-free up yung mga espasyo ng warehouses ng NFA. Yun nga po yung pinag-uusapan namin, ASEC. Bakit ba kailangang isubasta yan? Ba't hindi na lang dispatchahin ang dispatchahin? Dagdagan na lang ng dagdagan yung mga buying station o selling station ng 20 pesos na bigas. Baka mga traders lang makabili niyan, ibenta pa ng mahal sa merkado yan. Magiging mas maingat tayo. Uunahin natin, Ka Tunying, yung pagbebenta sa ating mga government agencies na nangangasiwa ng mga relief. Yan ang mauna. At yung matitira, yun yung isusubasta natin ngayong October. Itong mga isusubasta, ito yung mga aging stocks na base doon sa listahan natin ay meron yung more than 3 months, more than 6 months, more than 9 months. At yun naman ay tinatakda ng RA 12078 na basta aging, which is more than 3 months, pwede yan isobasta ng NFA. Magkano po ibebenta ng ang floor price niyan ng NFA? Ang floor price niya depende doon sa aging, Ka Tunying. Magre-range yan from 25 to hanggang 27 pesos, depende doon sa tinatawag natin na reduction rate. Ang reduction rate, mag-iiba yun, depende doon sa age nga niya. So ang pinakamura ay 25% kapag more than 18 months na yung aging, at ang reduction rate nun ay 15%. Yes po, 25 pesos and 2 centavos, 25.02. At yung pinakamahal na floor price ay 27 pesos and 96 centavos para do sa mga bago-bago pa. Ito yung more than 3 months but less than 6 months. So yung reduction rate ay 5%. So yun yung presyo niya. Opo. Actually, kaya po pasensya na kayo, kaya kami nangungulit dito. Tulad niya, no? Ibebenta po natin ng 25 pesos, humigit kumulang. Di kung sakali ay kung i-dispatchahin niyo sa 20 pesos bigas program,
ang liit lang ng subsidy ng gobyerno. Magiging 5 piso na lang. Tama ba intindi ko? Magiging 5 piso na lang kasi bebenta mo ng 20, 25. bibilin mo ng 25, bebenta mo ng 20. Hindi ba mas makabubuti kung damihan na lang yung nakikinabang sa 20 pesos na bigas, lalawak yung 20 pesos na bigas program, hindi pa masyadong malaki ang subsidy na inilalabas ng gobyerno? While tama naman yan, Katunying, kung titingnan natin talaga yon. Itong 25, ito yung more than 18 months nga na nakatambak na, 18 months yung aging ng ating stocks. Marami kasi talagang stocks, Katunying, yung NFA. Itong 60,000 metric tons, this represents 13% ng kabuang stocks. At hindi kasi ganun kabilis nga. Though gusto natin talaga mas mabilis yung ating pagbebenta sa kadiwa. Pero hindi ganun kabilis yung paglabas kaysa doon sa inaasahan natin na pagpasok doon sa, ngayon kasi anihan na. So, limitado naman yung espasyo ng NFA. So, isa yan sa reason. So, maibenta natin to. At yung mga darating na stocks naman, yan naman yung susunod natin na ibebenta doon sa mga susunod na panahon. So kung 13% lang to, meron pang 87% na pwede natin na ibenta rin dito sa ating programa. Pwede po bang pakiklaro nyo po ito, may natanggap kasi kami impormasyon na yun daw pong ibinebentang, hindi naman lahat, pero meron daw pong ibinebentang 20 pesos na bigas na imported. Bawal yon, wala yun sa aming tawag dito guidelines. Lahat ng binebenta natin at 20 pesos ay galing sa National Food Authority at alam naman natin ang NFA ay hindi nag-i-import ng bigas sa ngayon, Katunying. So lahat yan ay galing sa ating mga magsasaka. Opo, okay. Sure po yun, Asek, ha? Kasi yung pong source na kausap ko talagang papadalan pa raw niya ako ng dokumento pero sabi ko tanong na natin kasi para namang nakakainis yun na ang dami-dami nating bigas sa bodega na locally produced. Tapos ang ibebenta imported. Sige po, thank you mas po. Maganda na ilabas talaga, Katunying. We welcome kung meron silang ebidensya talagang hindi yan pinahihintulutan sa kasalukuyang guidelines natin. Yes. At yun nga, lahat ng bigas na ibinebenta natin dito sa Benting Bigas Meron na program ay galing talaga sa NFA base doon sa mga inisyong guidelines. Baka yan ay doon sa tinatawag natin na Rice for All. Pwede yun na imported doon. Pero dito mismo sa 20 pesos na programa natin, local lahat yan talaga ay local at galing sa NFA stocks. Panghuli na lang, Asek, doon sa pagsusubasta, ang main reason po ba niyan dahil luma na, kailangan ng mabilis na maidispatcha o kailangan kumita ng konti? Kasi kung 20 ibibigay sa mga beneficiaries, dito 25, may kitang 5 piso. Ganun po ba, Asek? Ang pangunahing rason lang, Jerry, talaga ay mailabas itong mga aging stocks at magkaroon ng espasyo para dito nga sa ating hanian. So, hindi tinitingnan yung kita. Yung presyo naman ay galing yan dun sa landed cost. Kumbaga, kinumpara kung may landed cost na imported, ang lumalabas ay 29.43 kilogram. So, yun yung naging basis ng tinatawag natin na minimum auction price. Damihan na ho natin yung mga kadiwa center, Asek, para hindi na tayo namumroblema hindi sa... tayo nagsusubasta. Ayan, baka pwedeng... talagang tama ka dyan, Jerry, Katunying. Pag dumami talaga yung ating kadiwa at yung mga LGUs na nagpa-participate, mas magiging mabilis. At lalo na kung may pasa yung batas na pwedeng magtinda directly na ang NFA sa mga palengke, mas mabilis yan, sigurado. Tsaka ano ba nangyari dun Batas pa yun sa proyekto ninyo na tandem ng NFA/DA at sa kabilang banda, yung mga local governments? Kasi ang ganda po nun na halimbawa, yung mga bodega ng NFA, para po matanggalan ng laman, ma-decongest, dispatchahin nyo na sa mga LGU. Tontuwa mga LGU dyan, kung murang bigas, pogi pa sila.
Talaga, Katunying, ini-encourage namin talaga yung mga LGUs. Bagamat hindi ganun kabilis. Yung huling datos ay parang nasa mga 50 LGUs yung sumali dito sa programa na ito. At talaga naman, ini-encourage natin sila kasi mas mabilis para sa amin na kung LGUs bibilihan ng bultuhan, mas maganda yon, sigurado po. Sa mga groceries, hindi pa rin ho ba pwedeng makipag-tie up doon para pwede namang yung bibili kung may listahan naman talaga ng mga qualified na bumili, adi sa malapit na lang sa kanilang mga grocery o yung isang portion. convenience store. Hindi, Oo. tama ka kumbatsero, nabanggit sa akin ni Secretary Tio Laurelian dati makikipag-tie up nga daw sa yung pinakamarami, Oo. yung Pure Gold. Yung pure gold. Pure Gold, tapos yung mga Save More, yung mga SM, Oo, Save More, tapos kukuha lang na isang portion Kaya doon nga, sa oo. kanila. 'Di ba? Tapos ang ibebenta lang doon puro mga murang bigas. Hindi pa ho pala nagawa 'yon na Yusek. Nasimulan yun, Katunying, pero i-check ko lang yung status nun sa aming amas, ha. Hindi lang ako nakakuha ng detalye. Opo. Yun, kasi kahit saan meron ng Kaya mga nga, supermarket. Mas accessible 'yun sa mga tao. Yes. Yes, sir. Apo. Salamat, Asek. Na-promote na kita, Yusek. Asek. May utang ka sa akin. Salamat, Katunying. Thank you. Thank you po. Thank you. Mabuhay kayo. Good morning. Asek Arnel de Mesa, Department of Agriculture.